Senator Amy, ina ni VP Inday at ang ating Vice President ay nasa The Hague na. Amazing, no? Dadalaw pala talaga si Senator Amy. Sana dumalaw din si BBM para makita mo, BBM, ang ginawa mo. Ay nako, buti pa tong si Senator Amy. Actually, nabibilib ako kay Senator Amy, ha. Diba? After the election, nung nanalo siya, kitang-kita mo naman na hindi niya iniiwan si VP Inday. And hanggang ngayon, pinapakita ni Senator Amy yung solid na suporta niya sa mga Duterte. And lalo na kay Tatay Digong. Sumama pa siya. Diba? Amazing. Ay, wag ka na palang dumalaw, BBM. Baka kuyugin ka ng mga tao. Grabe, no? Ako, wala na tayong magagawa. Ando na talaga si Tatay Digong sa The Hague, di ba? Ando na talaga siya sa ICC. So, pag-pray na lang talaga natin. As of now, legal battles na kasi yan, eh. Pag-pray natin na malampasan ni Tatay Digong, malampasan nila VP Inday, malampasan ng Duterte family, yung nangyayari sa kanila right now. And naniniwala ako, panahon lang po sila, no? Bago diba? Po natin, kapapasok lang po nito, mainit-init pa. Kapapasok lang po, the DFA confirms that Harry Roque holds only one regular Philippine passport. Tignan nyo yung mga niretard nyo. Ha? Ayan po, kahapon lamang po ay sinasabi po ni DOJ Remulla na itong si Harry Roque ay may minimum na dalawang pasaporte. Ngayon po, galing po sa DFA, kinumpirma po na iisa lang yung pong passport, no, ni Harry Roque. So ano ba yan? Tapos yan po yung mga na-retain, no? Yan po yung mga na-retain ni BBM. Yung mga nag-fake news. Sabi po ni kung matatandaan po natin kahapon, sinabi po ni Harry Roque na fake news yan, na siya ay may hawak na multiple passport, no? Sabi ni Harry Roque, iisa lang ang kanyang pasaporte. Kung maraming page, kung nagdalawa po dahil nasobrahan na po. Okay. So, yan po yung mga nire-retain ni yung mga willing na magpahayag na mga hindi totoo para po pabor kay Pangulong Marcos. Alam naman natin yung kapasidad. Sabi nga natin yung may mga integridad katulad ni Menandro Guevara, no? Ayan po yung mga tinatanggal kasi hindi mo po maaasahan, eh. Sa isang tuwaling pagtapat po yung opisyal, mahirapan po yung mahirapan pong pakilusin yan ng isang pinuno na medyo sablay-sablay, no? Ayaw po ng mga sablay na pinuno yung mga tapat sa bureau. Ika nga, ayaw po ng mga tapat na pinuno yung mga opisyal na may mga integridad na yung sa tingin nilang tama ay yun po ang pinaniniwalaan at yun po ang ipaglalaban. Kaya ganun po ang nangyayari rito. Ngayon, tandaan po natin bakit po ba nagkakaroon ng mass resignation at ayon nga po kay Pangulong Marcos mismo ay babalasahin niya yung kanyang gabinete. Ito po ay nag-ugat dahil po sa masaklap na pagkatalo ni BBM at ng kanyang mga senatoriables sa nagdaang eleksyon. Ika nga ni Manong Jason sa kanina, no? Diyan po sa may interview niya dito sa Birada Aguila. Kitang-kita naman po natin na ano na nga? Nakalimutan ko yung sasabihin. Ano na nga ba yung sinasabi ko? Si Manong Jason may sinabi siya kanina na ano na ba yung tinatalakay? Ano niya nga po, sasakit po ulo ko pag hindi ko po naisip yung sinasabi ko. Ano ba yung sinasabi ko? Pinasok ko si Jason
Mass resignation. Hindi. Mass resignation. Hala. Hindi na inugnay ko kay Jason sa eh. May sinabi kasi si Jason sa kanina. Matatandaan niya rin. Where are you? Walay klaro. Ganyan ba talaga ang tao pag nabayaran ng kwarta? Anak ka ng tatay mo. Hindi po. Yung pagiging makakalimutin po. Hindi po dahil nababayaran ako na kwalta. Yung pagiging makakalimutin po ay tanda po ng pagiging tumatanda. Kaya marami pong mga thunders na ano tawag dito? Kaya marami pong thunders na nanonood dito. Mamaya matatandaan ko rin po yung gusto kong sabihin. Sige, balik tayo Balikan po natin bakit po ba nagkaroon ng balasahan, di ba? Sabi po ni BBM sa kanyang podcast sa isang vlog interview with Katunying ay the people have spoken, di ba? Yung pagkatalo niya, yan po ang sabi ni si BBM po nagsabi nito, hindi po kami ayon po kay BBM ay nagsalita po ang tao, no? Kinakailangan pong pakinggan niya bilang pangulo. Kaya po pinag-mass resignation niya dahil hindi na po uubra yung point ni BBM, kaya tayo inaayawan ng tao malamang dahil dito sa aking mga tauhan o sa kanyang mga cabinet members. Okay. Ako po, very proud po ako na nagkakaedad. Hindi ko po dinidinayan. Kaya ganyan po talaga. Niloloko mga tao, puro drama ng lutang. Yan, di ba? Sabi po niya yan. Kaya po siya pinag-mass resignation niya para balasahin. Ang sabi pa ni Marcos, ni Pangulong Marcos, ayaw niya na ng mga crap at mga tamad. Okay. So, ang ine-expect po natin, mula po sa sinabi na yan ni Pangulong Marcos mismo, ito po ay pagtugon sa pagkatalo niya. So, para mapanatili o para manumbalik yung tiwala ng tao sa gobyerno, babalasahin niya to kung sino yung ang pagkakaintindi ko sa sinasabi ni BBM na the people have spoken, kinikilala niya yung kanyang pagkatalo, kinikilala niya na yung mga tao na dahilan, no, ng kanyang pagkatalo ay dapat tanggalin na sa pwesto. Isa po riyan si Recto na may kinalaman po si Recto sa yung tinatawag nating paglilipat ng mga pondo ng pamahalaan. Lalong-lalo na po. Lalong-lalo na po yung, teka muna. Yari tayo nito, hindi ko nadala yung kasi nagbagong kuta ko Pag nagbabagong kuta ko, marami ko nakakalimutan na mga gadget lobat na. Okay. Tignan ko lang po kung maingay po ba yung kapaligiran o pwede na po tayong wag na muna magmikropono. Ayan. Pwede na po ba tayong wag na magmikropono? Okay lang po ba? O masyadong maingay yung nakapaligid, yung mga ugong. May ugong po ba? Ngayon lang po kasi nalobat, wala
wala po akong yung ibang connector. Nagpalit tayo ng kuta eh. Umuwi tayo rito pansamantala sa bahay natin. Okay. So pagtiyagaan na muna natin kung may naririnig kayo ng mga alingas-ngas sa mga kapaligiran, pasensya na po kayo. Okay, balik po tayo, no? Ang sinasabi ko po dito kay Pangulong Marcos, akala ko ni-recognize niya na kinakailangan baguhin, no? Kinakailangan niyan pagtatanggalin yung mga cabinet officials na galit yung mga tao, no? At saka, yan nga, ngayon po, instead na tanggalin, si Recto nariyan pa rin. Pinanatili si Recto, samantalang galit na galit ang marami kay Recto sa paglilipat niya. Alam na natin ngayon na siya yung utak, siya yung nag-implement, at siya pa yung talagang pangunahin, no? Na nagbebenta, naglipat ng pondo ng PhilHealth. May mga kaso po yan sa Supreme Court, no? Yung mga may kaso po, yun po yung na-retain. yung mga kinasuhan po, isa pa pong batch. Yung galit na galit po yung mga tao, alam po natin yan, lahat po na nagsusuri, lahat po na matino nagsusuri, bakit natalo si BBM sa midterm election, isa lang po ang sasabihin nila. Dalawang pangyayari, parehong panggigipit sa Duterte. Yung impeachment ni BP Sara Duterte, at saka yung pagpapakulong kay Tatay Digong dun sa ICC na sinasabi ng marami na hindi dumaan sa tamang proseso, kaya ito ay maliwanag na kidnapping. Okay. So lahat ng mga taong involved dito, galit malamang yung mga mamamayang Pilipino kasi recognize na nga Recognize na nga ng lahat ng tao. Lahat po ng mga nagsasabi ng mga analyst sila, recognize na po na yung dalawang pangyayari na yun, yung impeachment kay Sara Duterte at saka yung pagpapakulong kay Tatay Digong, yun po ang pinaka-pangunahing dahilan, no? Kaya po nilaglag ng mga tao yung sa botohan, etong mga tauhan o yung mga senatoriables ni Pangulong Marcos. Partikular si Tol. Tuwan-tuwa ako kay Tol eh. Masyado kang wais, Tol. Sa kawaisan mo, Tol. Ayan na napala mo. Okay. Sa madaling salita, mga kapatid, no? Alam na alam po kung may babaguhin ka at sasabihin ng tao, seryoso si BBM. Hindi nang bubola to ngayon. Kasi dito kami galit eh. Kaya Recto kami galit dahil sa lahat po ng issue sa budget involved si Recto. Galit kami rito sa magkapatid na Remulla dahil sila po yung pangunahing aktor. Yung isa pong Remulla, siya po yung nagbisto sa kanila na kasama siya sa 4 na nagplano para ipakulong si Tatay Digong. Yung isa po si Boying, yung mas nakakatandang Remulla naman, siya po talaga yung lumalabas na yung pangunahing utak ng